paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating Apo Poncio. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Siya ang kahiwagaan ng buhay. Siya ang tumutupad at gumaganap sa kabutihan. Siya ang magpapabago sa lahat. Halina mga minamahal, kung tuwirang nais niyong matupad, ang paghahangad niyong maging ganap, sama niyo ilagak ang lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag banal na espiritu ang nag-ahari sa tao, damang-dama niya ito sa kapwa-tao. Kapag masamang espiritu, nasusuri din ang espiritu ang taglay ng tao. Kaya magalak at magpuri ang totoo at nakikipagtotoo. At ang nababasang isipan at damdamin niya'y talastas ng pinupuri niya. Talastas ng sinasamba niya, talastas ng tinatawagan niya. Kaya't alalaong baga, walang nalihim sa kanya, sapagkat siya na, wikang ako na nga ito. Sa sinambit at tinuran sa pamamagitan ni Moises, ituran mo, sabihin mo sa mga tao, ako ay si ako nga. Paano nila ako paniniwalaan? Ano ba ang hawak mo? Sulong. Ibaba mo ito. Ang tungkod ay naging ahas. At pagkakuha, naging kahoy na muli. Ano ibig sabihin? Ang tao, anumang uri ng ugali niya, kapag kinuha ng Ama at sumakanya, napagbabagong anyo niya. Literal na binabasa ng tao ang lahat ng istorya. Subalit di ganap nawawawaan ang ibig sabihin. Mga minamahal, walang matuwid na tao. Lahat nagkasala, nagkamali sa unang pagkatao. Subalit ang nagsisikap magbago ay nakakamit ito. At ang pinagsusumakitan na pagbabago at hinangad na totoo na gagawang ibigay ng Ama na butihin sa lahat ng tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kagalakan, kasiyahay inyong kamtan. Mula kay Lucas. Minsan, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon,
nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpakilala na nagpapakilala ng Diyos ang sumasa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kaharian na hahati sa pagkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagusunod nang makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyong paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nasasandatahan, ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya, talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang iyon na kanyang mga inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang nagkakalat ng hindi ay hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Buhay ba ang Ama? Maliwanag ang katotohanan. Ang di laban sa akin ay panig sa akin, subalit ang nagkakalat at di nagtitipon ay di sa akin. Paano kang pinaghaharian ng banal na espiritu kung sa halip na ang mga kasamahan mo ay gawin mong mainam, na kung ano ang natutunan mo ay ipakita mo at gawin mong maganda para maging isang tunay na halimbawa ka? Paano ka pamamarisa ng isang katotohanan kung kamalian ang ginagawa mo? Di bagat ang mga natututo sa iyo, yung kamali ang nakikita mo, siya rin tutup din nila. Ang minamahal, mahiwaga ang Ama. Napakabuti niya. Marami ang nagsasabi, panig ako ng Diyos, maka-Diyos ako. Subalit, hindi sinusuri ang ginagawa. Paano kang panig ng Diyos kung ang kapwa mo'y sinisiraan mo? Paano kang tagalikom, tagaipon, kung hindi ka marunong magmahal ng tapat sa kapwa mo? Paano sinasabing ikaw nga ang sa Panginoon at kasama mo siya kung ang mga ginagawa mo ay lihis sa kanyang tuntunin at labag sa kanyang kalooban? Ano ba ang tama niyang gawa? Ano ba kalooban niya? Di ba't mahalin mo ang iyong kapwa? At ano man ang ginawa sa iyo, sapat bang siraan mo? Sapat bang galitin mo? Hindi. Ngunit, kung naghahari nga sa'yo si Satanas, di mo alam ang ganitong pananalita ko. Sapagkat, yan ay ugali niya at ugali mo rin tao. Kaya di magkakaunawaan ang bawat magkaisang lipi na nagkakahidwaan sapagkat hindi sila magkaparehas ng ugali. Mga minamahal, makapagpapalayas ba ng demonyo ang isang katauhan? At palalayasin kaya naman ni Satanas ang sarili niyang kaaway?
Tama, palalayasin niya. Subalit ang kanyang kakampi ay hindi kailanman. Sa makatwid, kung galing kay Beelzebul ang isang Hesukristo, kakampi niya. Bakit magkalaban sila? Mga minamahal, suriin yung mabuti, namnamin yung marapat. Maraming kapatid kayo na nagnanasang magbago. Maraming kapatid kayong nagmimithing makapagbago. Subalit, maraming tao ang ayaw bigyang pagkakataon na sila'y magbago. Sapagkat, ang tinitingnan nila kung ano ang kanilang ginawang mabuti, subalit ang ginagawa ng kapwa nila, di nila makitang ganap na mabuti. Mga minamahal, ganyan ang tao. Suriin ninyo ang mga ninuno nyo ng nakaraang panahon. Sa panahon ng isang binabang ipinagtangi ng Ama, ngunit nilapastangan ng tao. Pinakita ang kababaan ng loob, pinakita ang wagas na pag-ibig, pinakita ang marapat na tukdin, subalit hindi nasilayan ng mga ang hinahanap ay kamalian, ang maipaparatang, ang maibibintang. Ganyan ang tao. Gawin mo ng lahat ang lahat ng mabuti. Subalit, may pagpapalit ito kapag may nakita para sa iyo'y kamalian. Sino pa kaya ang magpapakatotoo? Sino pa kaya ang magpapakatapat kung lahat ng tao'y mag-uugaling tao at masasaktan magdaramdam, manghihinawa at magsasawa? Walang magiging marapat sa pananaw ng Ama. Kaya't may binibigyan siyang matatag at matibay upang ipaglaban ang kanyang katotohanan. Kaya, isa ba kayo sa matatag at pinatibay sa kanyang katotohanan? Magalak kayo, sapagkat batid nyo at nakita nyo na ang pagiging totoo niya. At gawin nyo marapat na tuparin nyo araw-araw. Huwag kayong manghinawa, maging gabi man, sapagkat kayo rin ang makikinabang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakan ay inyong kamtan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay bang Ama? Wari-wariin ninyo kung kayo ay mayroong espiritu na mula sa Ama. Gunitain ninyo inyong apuhapin sa inyong hinagap ng pag-iisip kung paano ang mga uri ng tao. Balikan natin. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon nang gilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Isipin mo nga ito. Kahit tagal na alipin ng isang tao, pipi. Subalit, nang bagharian ng espiritong banal na tinaglay ng isang anak, nakalaya sa pagkapipi ang isang alipin. Bagkus na matuwa. Ano pa ang sinabi? Prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay noon sa kanya. Meron bang nagpapagaling na demonyo? Sino kaya ang demonyo sa palagay ninyo kung nasa harapan kayo noong panahon na yon? Ang nagsabi noon o ang nagpalayas ng demonyo? Mga mahal, ganyan ang tao. Palibhasa'y hindi nila kayang gawin yaon. Palibhasa'y hindi sila yaon. Ganyan ang tao. Kung ang matwid mo ay matwid mo lamang at ang matwid ng kapwa mo hindi mo alam, magkakapanalo kayo. Subalit magkatama kayo ng matwid at magtama kayo ng dahilan, magkakasundo kayo. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid,
Napakagaan bang gawin ang magpaalis ng isang pagkaalipin ng pipi? Walang makapagpapagaling sa isang pipi, maliban ang nagbibigay ng pananalita at maliban ang bumuhay sa isang nananalita. Sa makatwid, kung ito'y ginawa ng Ama sa pamamagitan ng anak na binaba, ano ang masama at hinatulan ng prinsipe ng mga demonyo? Ganyan ang tao. Hindi mo na sinusuri ang ginagawa at sinasabi. Ano kaya? At isang araw ang mga nagsalitang yaon, sila naman ang napipi at hanapin nila ang nagbalis ng pipi, nagpagaling sa pipi, nagbahagi ng kalayaan. Masasabi pa kaya nilang, ito ay prinsipe ng demonyo? Mga minamahal, nakapagsasalita ang isang tao kapag kaya niyang sabihin. Ngunit kapag hindi niya kayang sabihin, hindi niya masasambitsaan. Subalit, gaano man kay gaan niyang sinabi dahil alam niyang sabihin, ang mahirap tuparin at tupdin ay di niya magagawa kung bilang tao lamang. Kaya yaon ang pinakamahirap, ang tupdin mo at gawin ang kalooban ng Ama. Subalit sa taong tumanggap ay walang mahirap, sapagkat ang tumutupad, yaong Amang tinanggap ng mga tumanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya, pagsikapan ninyo, kayong mga tumanggap, pag sumakita ninyo, na patuloy na ang natanggap ninyo ang maghari sa inyo. Sadyang mahirap, sadyang napakahirap. Kapag nagbilang tao ka, masasaktan ka, mahihirapan ka. Lalo tigit ang mabuting ginagawa mo, ang paratang pa sa iyo'y isang masama ka. Hinambing ka sa isang demonyo. Hinambing ka sa isang prinsipe ng demonyo. Gaano kasaklap yan? Gaano kasakit yan? Nasaktan ba ang gumawa ng kalayaan? Hindi. Sapagkat walang damdamin siyang dapat masaktan. Yamang totoo ang kanyang kalooban. Kaya patotohanan niyo sama na di kayo nasasakitan at nasasaktan. Kung kayo pinararatangan, magtawa na lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Itaas nyo nga ang kamay nyo, mga nagnanasang amay tanggapin. Kaya, kung di kayo maunawaan ng sanlibutang ito, magalak kayo. Sapagkat, ang sanlibutan ay mandaraya. Ang laman ay mandaya at nadadaya. Subalit, ang Espiritu ay hindi kailanman. Kaya ang tinanggap niyong Espiritu, siyang dapat magsuri, sumuri sa inyong katawan kung siya nga ang naroroon at siya'y wala. Kaya kung siya naroroon sa inyong katauhan, naririyan siyang ganap, mararamdaman nyo ang pag-ibig na tapat at iibig din kayo sa kapwa nyo nilalang. Kaya nga, hinamak man, hinatulan man, nang dahil batid ang kanilang sinasabi, nagsalita. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkalabang panig at mawawasak ang mga bahay roon. Yan ang pawang katotohanan. Babagsak ang anuman na hindi magkaisa, sapagkat sila-sila'y maglalaban-laban sa tahanang yaon o sa dakong yaon. Sapagkat kung hindi ang Ama ang nangunguna, paano magkakaisa at magkakasundo nga sila? Kaya't patotohanan ninyo na kayo'y anak ng Ama, na nagkakaisa kayo sa kanyang tuntunin, sa kanyang kalooban, sa kanyang pagnanasa, na mabuti kailan may di magbabago siya. Kaya, isang sambahayan na marapat matutunan ay ang pagtanggap na mainam sa Diyos Amang Mahal. Mapapalad kayo na sa kabila ng mga pinagdaraanan ninyo, nakatindig pa rin kayo, tinitindig kayo ng Ama. Nakatutulog pa rin kayong payapat na hihimbing pa. At pagmulat ng inyong mga mata,
ang salita niya ang pinagnilayan nyo. Kaya magising matulog kayo, pantay lamang damdamin nyo, sapagkat ang naghahari ang iisang naghari sa inyo at di na dalawa na naglalaban at nagtatalo sa isang katawan, yaon ay ang masamang espiritu at ang mabuting espiritu. Kaya matutupad ang marapat, magaganap ang dapat sa mga anak ng Ama na tuwirang tumatanggap. Payapang isip, kapanatagang ng kalooban, sa kabila man ng mga pinagdadaanan, ang Ama pa rin ang nagtatawid, nag-aaliw, umaaliw at aaliw sa kanilang katauhan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya nga't muli sinabi, kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? At yan ang hindi natanto ng mga walang batid na nagsasalita. Kung ang nais nitong si Satanas ay paghariin na lamang isang pipi para malungkot siya sa buhay niya, para magupo ang buhay niya, di sana'y hindi na niya pinalaya itong kanyang inaliping pipi. Subalit, patotoong hindi siyang nagpalaya, kaya nakalaya ang isang pipi. Ngunit, nabatid ba ito ng lahat? Sa makatwid, ang gumagawa ng hindi magagawa ng tao, ngunit mabuti ang ginawa, ito ay gawa ng Ama at di gawa ng manlilinlang, mandarayang espiritu. Sapagkat ang laban sa akin ay di panig sa akin, wikang ang maliwanag. Sa makatwid, ang panig sa mabuti, gumagawa ng mabuti. Ang ayon sa mabuti, nagmimithi ng kabutihan. At ang panig at pabuti ang ginagawa ay di lumalaban sa matwid at mabuting katwiran, kundi sumusunod, umaayon, at hindi mapangatwiran. Mga minamahal, kung lahat ng tao ay mangungutang, sino pa magpapautang? Kung lahat naman ay magpapautang, sino pa ang mangungutang? Sa makatwid, ang lahat ng nagaganap dito sa lupa, pinakikita ng Ama. Ang utang na buhay ay mula sa Kanya at ang mga nangutang ay ang tao. Sapagkat mayroong tagapagbigay, tagabuhay at tagakupkop na di kayang gawin ng tao, ngunit ang bumubuhay sa lahat ng sandali at nabubuhay ang binubuhay, ang siyang may gusto at siyang nasang ang takdang pagkaalipin ay may takdaring kalayaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya maluwat ba kayong naalipin? Naging pipi kayo sa katotohanan? Hindi nyo maipaglaban ang katapatan at pagiging totoo ng Amang inyong kinamtan? Nang dahil may takot kayo sa inyong kapwa, kayo'y nahihiya? Panahon na kung tunay nung tinanggap ang isang nagpapalaya upang kayo'y makapagpalaya rin sa inyong kapwa. At kung tunay naman ang kalooban ninyo na naghahari ay ang inyong tinanggap, dapat hindi kayo nagdaramdam at nagiging dahilan ng inyong pag-iisip na di mabuti kanino man. Sumayinyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Maliwanag ang katotohanan, kung banal na espiritu ang nasa sa iyo, ikaw na nangungusap ng gayon ng kapwa mo, ganyan ang kapwa mo, dapat inalim mo muna. Iyon ba sinabi sa iyo ng Ama mo na tinatawagan mo? Na sinasamba mo? Ganun siya, ganun siya.
Yung kapwa mo, sinasabi mo'y gayon? Kailan nanira ang ama sa mga anak niya? Ay kailan siya gumawa ng ikasisira ng bawat isa? Kaya ang naninira ay di kanya at ang nangangalat ay di siya, kundi ang tagapagkalat at tagapagwasak. Hindi ang banal, kundi ang masama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nawawasak ba ang damdamin ninyo sa kung ano-anong mga nararamdaman ninyo? Nananaig sa isip nyo ay di totoo kundi pag-aalinlangan. Paano mabubuo ang pananalig at pananampalataya nyo? Paano nyo kakamtan ng tunay na ligaya at kapayapaan? At paano kayo magsisigaling habang di gumagaling ang isip nyong marumi at kung ano-ano ang sinasabi? Para gawin nyo ito, gawin nyo yaan. Tandaan ninyo, ang isip nyo ang nagsasabi ng inyong gagawin. Ang isip nyo ang nagsasabi ng inyong sasabihin. Ang ama bang butihin, magsasabi at ipagagawa sa iyo ang labag sa kanyang kautusan at kagustuhan? Kailanman ay hindi. Kaya paano kang sumasa ama kung ang kapwa mo, batid mong kahihiyan niya? Lalo't hindi naman niya ginawa. Kung ginagawa mo, ito'y gawin mo at sirain. Magnilay kayo ngayon tulad ng isang Jesucristo. Kung magbibilang tao, hindi ba't kasiraan ang paratangan kang isang prinsipe ng demonyo? Subalit pinatotohanang hindi na naig ang pagkatao, kundi ang espiritu. Kaya hindi umimik, kundi nangusap ng pawang totoo. At ang mga hindi totoo, nagdaramdam sapagkat nasasaktan. Mga minamahal, katotohanan, itong saki tinuturan. Kaya't ang panig sa ama ay butihing kalooban ang pinangunguna. Subalit ang di kanya, damdaming talusira, paninira ang ginagawa. Mga minamahal, maliwanag ang katotohanan. Kung mahal mo ba ang ama, ang kapwa mo baga ay di mo mamahalin? At kung mahal mo naman ang kapwa mo, paano mo nagagawa ang lapastanganin? At yan ang katotohanang nakita ng ama sa panahon ng ibinaba. Maliwanag ang ugali nila, ang siyang pinananaig. At ang ugali naman ng anak, ang siyang pinanaig niya. Sapagkat siya'y nasa kanya at ang espiritu niya. Patotohanan ninyong ama ang sumasa inyo at espiritu niya. Huwag niyong tularan ang mga kapwa niyo na nagsasabing mabuti ang gawa ito. Ay ganon at ganyan ang ginawa ko. Subalit, ang masakit sa kanila ay di nila naiisip, patuloy na ginagawa sa kanilang kapwa. Paano kung dumatalang takda at ang bawat pinasakitan ay saktat din ang damdamin mo? Ang walang makaganti at di makakaganti, ang amang butihin na nasa kanila, ang siyang sa kanila ay gaganti. Mahal na mahal ko kayo. Tulad ng kasaysayan ng anak na binaba, walang karapatang gumanti at di gumanti. Subalit sino ang gumanti sa kanilang mga paratang? Naisip nila'y nagkasala, nabibig nila'y nagkamali. Sino ang nahirapan? Ang pinaratangan baga? Hinusgahang prinsipe ng demonyo? O ang mga nagsalita ng pawang kabulaanan? Mahal na mahal ko kayo. Kaya't anak ba kayo ng ama? Ihain nyo sa kanya ang lahat sa damdamin nyo at isipan, upang sa gayon, matupad ang paghahari niyang ganap sa inyo.
na kung paano kayo ang nagnanasa na kumilala sa Kanya, patotohanan yung nakilala niyo siya, at nananalig kayo at umaasa kayo, pakita niyo ang tapat kayo. Sa gayon, siya nga mismo ang pag-asa niyo na lamang, sapagkat wala na kayong magagawa. Kaya nga, napatotohanan ng anak, ng ama ang pag-asa niya, ng ama ang tanggulan niya, sapagkat siya'y sumunod lamang at tumalima. Kaya, halina mga mahal ko, nasa inyo ba ang paghahari ng banal na Espiritu? Hindi umimik ang tinularan ninyo. Hindi nagsalita ang kawangis ng ginagawa nyo. Kaya't magbunyi rin kayo kung papaano napahamak ang mga nagwika. Gayon din sa inyo kung pawang totoo ang gawa ninyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Nagbilang tao ba ang Panginoon? Sumagot ba siya? Umimik ba siya? Hindi. Hindi siya nangatwiran sa kanila, di baga? Kundi patuloy siyang nagsalita. Anong sinabi niya? Babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Mga ibig sabihin ng bahay, yung kayo, ang sarili nyo, ang bahay ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, ang templo ng Diyos. Kapag nahahati ang paghahari ng dalawa sa isang katauhan, sa bawat tahanan, kayo yun. Huwag niyong literal basahin. Kayo yun. Yung tahanan, yung bahay ng Diyos, kayo ang bahay ng Diyos, kayo ang tahanan ng Diyos, sapagkat kayo ang templo ng Kanyang Espiritu na kapag nasa sa inyo siya, ay di kayo mawawasak ng sinumang Beelzebul. Buhay ba ang Ama? Kaya, panig kayo sa Kanyang kabutihan. Kaya kaisa niya kayo. Paano niya kayo wawasakin? Kung ang damdamin niyo'y Kanya at kalooban niyo'y siya, di gabat masaya kayo. Kaya di kayo masasaktan, di kayo mahirapan, kundi kaawaan at kahabagan. Sapagkat alam ninyo, may hangganan ang lahat. Alam ninyo, may wakas ang lahat. Alam ninyo, ang lahat ay nahuhulag pusan. Alam ninyo, na ang Ama sumasadsyad, nagsasadsyad at makakasadsyad ang lahat. Sapagkat ang inyong katawan ay pinanahanan bilang tahanan, bilang bahay, bilang templo ng Espiritong tinanggap nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Huminga kayong malalim. Tahanan na ba ng Ama ang inyong puso? Nananahan na ba ang salita niya sa inyong diwa? Napalakas na ba ang mahina sa inyong katawan? Kung magkagayon, may laban na kayo para wasakin ang di dapat pumasok sa inyong katauhan. Sa isip, sa salita, at sa gawa, haharanggahan, tututulan, pipigilin niya, sapagkat siya ang serga ninyo, siya ang bakod ninyo, siya ang sandata nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang, nekkarameneyahanang. Buhay bang Ama? Saan nananahan ng Diyos? Saan po? Sinong tinatawag niyang mga bahay? May bahay ba ang Diyos? Mayroon po ba?
Mayroon po bang bahay dito sa lupa ang Diyos? Anong tinura ng Kristo? Mabuti pa eka ang daga may lungga. Mabuti pa eka ang daga may lungga. Subalit ang Kristo eka ay walang sariling tahanan sa lupa, kundi ang pananahanan ng kanyang Espiritu. Kayo yun. Ang tahanan ng inyong tahanan ay ang Diyos. Sapagkat dun siya nananahan at sa inyong sariling katawan. Kaya anong sinabi niya? Tuntungan ko ang lupa, tahanan ko ay ang langit kong kaharian. Buhay bang Ama? Ganang kuntsing na pagkatao, walang dalubhasang sasambitin. Di dalubhasa sa banal na aklat. Subalit, lahat ng tinuran at binaybay sa inyo, hanapin nyo at masisilayan nyong mababasa ito. Yaon ng patuto, di man memoryahin kapag nasa kong idatal, masasambit ng nilalang. Mahal na mahal ko kayo. At maliwanag ang katotohanan, ang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa amang dakila, kaya't kay luwat ninyong binabata, yaw nang ibig sabihin, maluwat nyo mang binata, tulad ng isang pipi, sa isang iglap na kalaya siya, at binilang man taon ang nakaraan, walang segundo nakatapos sa paghihirap, sa pagkakalipin, kinalagan at nakalaya. Kayo, suriin nyo ngayon sa sarili nyo kung ano ang pagkalipin ninyo. Suriin nyo ngayon sa sarili nyo kung ano umaalipin sa inyo. Suriin nyo ngayon kung anong pinagdurusahan ninyo at ibigay nyong lubos sa Ama na magiging tahanan niya, ang bahay niya na dapat ay malinis, na dapat ay kay linis. Doon magsalita kayo. Ano ang palalayain sa inyo na dapat ipalaya at makalaya? Sabihin nyo, maririnig kayo. Sapagkat kung siyang nasa puso nyo at salita niyang nasa isip nyo, magkaisa ito sa isang Espiritu niya. Manalig kayo ng tapat, walang pag-alinlangan, walang pasubali, kundi manalig kayong tapat. May takda ang lahat ng paglaya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, alipin ka ba anak sa iyong pagkakaratay? Malapit lang ang iyong lugar, hindi malayo. Subalit kung ilalayo ng puso mo, malayo mong matupad ang pumarito ka. Sapagkat ang gumugusto'y walang malayo at walang dahilan. Subalit ang umaayaw, maraming katwiran at di kaya ng katawan. Kaya nga pinalalakas ang mahina kung ang templo ng Ama ay nasa paghahari na niya. Ang katawan nyo, yaw ng bahay niya. Kaya mapatatatag niya ang bahay niyang ito sapagkat ayaw niyang gupo at bagsak. Ayaw niyang wasak. Sapagkat siyang tagabuo, tagapagpatibay, tagapagtatag. Kaya kung kayo'y pinananahanan niya, hindi mawawasak ang damdamin nyo, hindi mawawasak ang isip nyo, hindi hihina pananalig nyo, kundi lalakas ito. Nawawaan nyo na baga ang hinimay-himay ko? Mapagtanto nyo nawa ang mga binigkas ko. Bagamat taong tinititigan nyo, subalit suriin nyo ang mga salitang napakinggan nyo. Kaya ano at sino ang palalayain? Di bagat tao? Ano at sino paaalisin? Di bagat ang masamang espiritu? Ano at sino ang magpapalis? Ang banal na dapat ay mananahan upang maging bahay ang lupang katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya magbunyi
Magsaya. Magsaya kayo. Kayong pinananahanan at naging bahay ng banal na Ama, ng totoong Ama at tama sa lahat ang gawa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga't maliwanag ding tinuran. Kapag ang isang taong malakas ay nasasandataan ng nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Yan ang pawang katotohanan. Ang bahay na nababantayan ng isang malakas, yan ang katawan ninyo. Malakas ang paghahari ng Ama. Ang isip nyo'y di mapapasukan ng masama. Ang puso nyo'y hindi mapapasukan ng masama. Ang mata nyo'y hindi maghahari ang masamang pananaw. Ang tenga nyo'y hindi maghahari ang masamang pandinig. Ang bibig nyo'y hindi maghahari ang pananalitang masama. Sapagkat buong pagkatao nyo'y nababakuran, nababantayan, kaya't bumubuti kaysa dati. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Gusto nyo bang lumakas? Gusto nyong sumaya? Sino tatanggapin nyo? Gusto nyong pumanatag? Gusto nyong mapatag? Sinong ititira nyo? Kung magkagayon at nakatira niya sa inyo, nakatira na siya sa inyo, at tumira na nga siya, ano't mahina pa kayo? Dapat malakas na kayo. Ano't naguguluhan kayo? Dapat payapa kayo. Ano't nawawalan kayo ng pag-asa? Dapat buhay ang pag-asa nyo. Ano't nag-aalinlangan kayo? Dapat tapat kayo. Kaya, ang bawat na paghaharian ng katotohanan at katapatan, nababago, napipihit, parang hanging, hindi na ba batid. Ang may pandinig ay nakarinig. Sulong tao, bulay-bulayin ang mga narinig nyo, at suriin ngayon ang nagturan sa inyo. Katauhang ginamit, masusukat nyo ang tindig, subalit ang di nyo nakikita, di nyo masusukat kailan paman. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. At kung paparatangan namang impostor, bulaan si Constancia, saan nagmula ang mga aral na yaon? O tao, kahabag-habag ang mapagparatang, daratalang takda, mawawasak din ang tahanan. Sapagkat kung matibay man niya yon, walang matibay sa Ama, lahat ay kayang buwagin, tibagin. Subalit lahat ng wasak, kaya niyang itindig, kaya niyang buuin. Nawa kung paano niyong inangata na malutong, habang inangatan nyo't ninanam naman tamis at sarap, malasap nyo ang naghandog na ginamit lang ang tao upang may ngatain at nguyain kayo. Sapagkat kung ganang si Kunching ay sariling pagkatao at normal na pagkatao, wala kayong matatanggap ngayon at wala kayo rito. Pare-parehas kayong lumalangoy kung saan nyo gusto, pare-parehas kayong nagtutungo kung saan nyo ibig, pare-parehas kayong ginagawa ay pangmundo. Yan ang patuto ko sa inyo, o tao. Kaya ngayon, saan nagmulang hain? Sinong nagbigay? Hindi tao. Tao ang nag-alay. Sa isip at damdamin, Ama nagpadatan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo, may nakalaan. Itsa mo sa kanila, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking
sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Wala ba kayo nakuha? Subalit tinanggap nyo ang nagbibigay ng mga nakukuha nila. May ibang makukuha kayo na di nyo nakikita. Sapagkat kung di naman ninyo, taglay nyo na. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Kapag totoo ang damdamin ng tao, di ba't patag at payapa isipan? Kapag nagpapakatotoo ang tao, di ba masaya at maligaya? At kapag ang hangin sa loob ng katawan ng tao ay mabuting umaandar, kailanman ay hindi ka masisinok at di ka dighay ng dighay. Kaya ginagamot din yan. Ngunit, bakit may nanggagamot na dighay ng dighay? Sinok ng sinok, sa nagmumula iyon? Ina-absorb eka ang sakit ng tao. Ganun ba si Kristo? Walang sinabi ang Kristo, kundi aral at salita. Walang ginawa ang Kristo, kundi nangusap at nagturan. Subalit, tao lamang ngayon sa panahon ng ginagamit. Kaya lahat ng ginagamit ay mga mula sa binuo-binuhay ng nagbuhay at nagbuo. Upang mapatotohanan, mapait man, may katuturan pa rin. Kaya may pait ba sa buhay nyo? Kung nagsilbing aral ito sa buhay nyo, naging makabuluhan pa rin. May maasim bang nagdaan sa buhay nyo? Kung nagsilbing aral ito, makakamtan nyo pa rin ay tamis. Hindi hinanakit, hindi pait ng pagdaramdam, kundi tamis ng pag-ibig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya't sa kapirasong putol na kahoy, katas niya'y nagpapahilom ng karamdaman, nagpapagaling sa sakit ng nilalang. Ngunit hindi yaon ang nagpagaling, kundi ang bumubuhay upang maging daan lamang ang bawat katas na tinanim. Kaya, naging daan ba ang katas ng kapwa ninyo na masasakit na sinasabi sa inyo para makapagbago pa kayong higit at kilalanin niyo ang Ama? At magtiwala kayong hindi kayo pababayaan niya? Tukdin nyo ng ganap at asahan nyo ang salita niya ay walang pagkabula. Nagkakalaban-laban lamang ang tao at naglalaban-laban lamang ang tao kundi totoo ang bawat isa. Subalit kung kapwa totoo, magkakaisa. Kaya nga, patotohanan ng bawat tahanan ay iisa naghahari. Ang bawat bahay ay isang naghahari upang ang liwanag nila ay pare-parehas at walang uundap-undap at walang namamatay. Kundi isang liwanag, sapagkat ang isang liwanag na nagmula sa isang nagliliwanag, walang kamatayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Iyaon ang patotoo ko sa inyo tao, ng mga binigkas ko'y di kayang isiwalat ng damdamin at isipang tao. Kaya't sumainyo ang paghaharing walang kamatayan.
mula sa Ama at sa Anak, mag-ibigan kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ano ang luluwal sa bibig ng taong masama ang laman ng isip? Ano ang daratal sa puso ng taong taglay ay kasamaan? Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, sino ang hahatol kung mabuti laman ang isip at damdamin? Batid mang nagkasalang kapwa niya, kung mabuti siya, wala pa rin lalabas sa bibig niya, sapagkat mabuti siyang tao. Yan ang patotoo. Kaya patotohanan ninyo, mabubuti kayo na anak ng Ama. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Mapapalad kayong nagsibaba, bagamat kayo'y nasa taas. Sapagkat hindi kayo bumaba dahil sa inyong sarili at sa kapwa nyo. At ginawa nyo yun dahil sa Ama, na nang dahil sa Kanya'y nagawa nyo yaon, hintayin nyo ang pagtaas nyo muli. Kaya magalak at magpugay din kayong mga matatalino, na di nyo inalintana ang talinong taglay nyo, subalit ang Ama'y tinanggap nyo. At ang mababang kapwa nyo at mangmang sa pananaw nyo ay kinilala nyong matwi dito. Sapagkat di siyang tinanggap nyo, kundi ang tinanggap nyong nagpabago sa isip at damdamin nyo. Kaya magbunyi at magpugay kayo. Patotoo, nasa tahanan na mabuti at mabuti ang tinanggap ng isang tahanang mabuti. Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, bagamat si Constancia may tutunguhang iba. Maliwanag kong siniwalatang marapat kong binaybay, upang di kulang ang aking pahayag, bagkus ito'y tama't tugma, at marapat niyong pagnilayan kung kayo'y nasa katotohanan, sapagkat kayo'y aking mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Paano po ipagpaumanhin ninyo? Kahit na po isa, wala na po lalapit. Mahuhuli po ako. Mahuli po ako. Ako po hindi nagre-reklamo sa Panginoon kahit gisingin niya ako ng alanganing oras. Hindi ko sasabihin, Panginoon, may gagampanan po ako mamaya eh. Pag ginamit niya ako, kahit kailangan matulog ka pa, bibilangin mo yung oras, hindi po ako nagsasalita eh. Kaya wag din kayo magreklamo. Ano po? Para kamtin ninyo. Ang sarap pala kapag sumunod ka. Hindi mo binilang ang oras kung ilang oras ka natulog. Bakas po ba? Bakas po ba? Yan ang Diyos. Walang mababakas kapag siya ang gumising sa iyo at ginamit ka, ngunit kaya hindi ka makatulog kung ano-ano laman ang isip mo, bakas na bakas. Sigurado, lalim. Ito, tayo na po. Sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may gala sa puso nyo. Tayo na! May bukas pa.